Meron po ba kayong nararamdaman na external pressure bilang chairperson ng House Committee on Justice? Wait, To guys. be honest, wala talaga no? I've been hearing from social media na meron daw pressure coming from the leadership of the House. Meron ding mga representations coming from the Duterte camp. But in either party, wala tayong nararamdaman, naririnig, na-experience the pressure about this impeachment proceeding. Right? Pero kung over the weekend you made an appeal to your colleagues dito po sa House of Representatives, and sa quote po na nakita po namin sa interview nyo po, ang sabi nyo, hindi tayo dapat matakot sa presidente, sa vice-presidente, sa anumang religious group. Can you clarify on these statements po? Well, it is because of various discussions over the social media, no? Na may pressure nga coming from the administration, tapos meron ding representation coming from the Vice President's camp, no? At ito naman, apparently, ay nagsisirculate din itong mga ganitong kwentuhan among the members of the HAC. Kalaway-law, ay gidya si mo, Luistro, no? Kalaing gidya sa itsura mo, wan katak ang iyong kilay, may goiter ka pa, kalaki-laki sang mata mo, tapos ang laki din ang bunganga mo. Wala talaga sa magandang pwedeng tingnan sa iyo, Luistro, bilat sing ilido, sinumpa ka sang pito ka makaako. Tapos magsalita ka pa, di puta ka, barbarik. But about hearing personally things like this, wala talaga. So, it is me as chairperson of the Justice Committee just trying to make sure that things are clear about my colleagues, that I was saying na we owe our fidelity to the sovereign Filipino people. We don't owe it to the president, to the vice president. Neither do we owe it to any religious group. Totoo naman. Because ang ating sinusundan dito ay ang mandato ng Constitution, at ang Constitution naman ito ay this is a representation of the sovereign Filipino people. No? Bilat sing iloy ka, upokrita sang iyo di puta. Hey! Do not use big words you don't understand, Luistro. Ang bilat sing iloy ka, hindi lang malaki ang bunganga mo, pati mata mo malaki. Malaki ka rin nga sinungaling. Grabe, mag-isprikitik ang bilat sing iloy. Kertidura, ikaw ang chairperson sa House of Committee for Justice. Bakit ito ang inassign? Sino ba ang ga-assign sa kanila? Who does the deliberation? Is this being voted by the members or was she appointed by a higher power? Sino nag-appoint sa kanya or nagboto? Binoto ba sila or ini-appoint ito kung sino ang mag-chairperson? Hindi ka bagay dyan because first and foremost, you do not even adhere to the law. Isa ka di puta ka abogada, ganing bilat sing iloy ka, tinago mo ang asawa mo nga namang gagahasa. Define irony. Irony's definition is Philippine government. That's it. Wala sang iba nga description ng irony kundi Pilipinas. Ito sirang ka nga palaka ka magsalita. We owe this to the sovereign Filipino. Chururo, there has been a discussion that we should not be afraid of the president. We should not be afraid of the vice president and any religious churorot. Because we owe this to the iyota mo. Nung isang lang to, not too long from now man. Kole, nung I don't know, last month, 3 months ago, I don't know. Nagralali ka bilat sing iloy para kay Romaldes. Ang sinungaling mo, di puta, beyond reproach. May tupad dahil kay speaker. May A6 dahil kay speaker. Umuulan ang biyaya. Hambal mo ay tarsier. Mangyan, one katak ang kilay. Wala may makapagsabi sa'yo, bilat sing iloy, ang one katak nga kilay, pang prostitute na. Wala may nakapagsabi sa'yo nga pwede mo na ngayon ipaayos ang mga dito sa mata mo. Ano ba tawag na LED ng ating mata? Wala may nakapagturo sa'yo, Luistro, sinungaling.
Nga numero 1, Bilatsing Iloy, kakawal ni wala walang hiya mo ang ang law. Merong chururot, Bilatsing Iloy, biyaya sa kalangitan. Dahil kay Speaker, Bilatsing Iloy, kakasipsip ang yudi puta ka. Nagababoy-baboy ang guya mo. Kung ano kakapangit, magkamuka kayong dalawa ni Garin. Dalawa kayo ni Janet Garin, pag tinupal kayong dalawa, pag magkatabi kayong dalawa ni Garin, magkapareyo ang itsura nyo. Magkapareyo din kayo ka mga itsosira, mga artista, botigon. Sinungaling, bakakon, Bilatsing Iloy ka mga diskartedura. Tapos dagdagan nyo na lang isa ang alpot nga si Jamjam Baronda, nga congresswoman man nga alpot sang Iloilo. Kayong tatlo, 3 dyan sa House of Representatives. Mga hakum-hakum sa kwarta, you know, they try to blanket themselves. Baby, I need water with ice, please. They blanket themselves with a so-called title, representative. They try to pretend that they are someone. These people who are for the people. They are the voice of the people. Vox Populi, Vox Dei. Yun ang mga drama sa Bilatsing Iloy, butigon. Hindi mo ganikin surrender ang asawa mong diputa ka nga ng pang-itot, nagpangkantot. Inakusahan ng Bilatsing Iloy ka, and then your best defense was, abogado ako Tinutulungan ko nga ang iba kong mga kliyenta na hindi ko sa lasot na surrender ang asawa ko pa kaya. If you are truthful to the oath that you took, if you are so truthful when you promise the Constitution of the Philippines to defend it, to the extent on how you're supposed to defend the Constitution, ang totoo nga truthful nga isa ka abogada, pinasurrender mong asawa mong gago. Dahil bago ang pamilya, bago ang mahal sa buhay, ang konstitusyon, yun ang sabi Bilatsing Iloy sa preamble, kag yun ang sinasabi ng isang otaking sang abogado. Hindi ka nga marunong maganhir ang gaga ka. Tapos ngayon ma-exprekitik na naman sa which is not out this to anybody, not to the president and not to the vice president and religious group. We owe this to the sovereign people of the Philippines. Yuta, spell sovereign be. Bilatsing Iloy, wala kayo sa ibang kinakawawa kundi ang mga Pilipino. Tapos kayo kapabango-bangunin kapkaplog ni ang kilay mo, ipakayo. Louis Stro, ipatatoe, ipamicroblade. Tsuras ang gagagaga dumasaistang diputaya sa Juan sa Sugo Hotel. Ay, alam na, ano, mo yaman. Ang hindi marunong magpakilay, dapat huwag nating pagkatiwalaan. Hindi ganin Bilatsing Iloy marunong mag-taker sang kilay, ay taker yung Pilipino. Din tabo man, yota eh. Amunin ka bala suba, si mong bilat sang amay ka. Paniwalaan, kakita ko message mo, Ma'am Vanessa, i-message ta ka. Tanawon ta ka, dibi, sandali lang. So it's just my way of reacting to the circulating information, although the same is not verified, just to make sure that the members of the House are aware about their mandate coming from the sovereign Filipino people. No, we need to be impartial, we need to be independent, we need to be very honest in... Wow! Bilatsing Iloy! Independent kang honest na naman ko, no? Bilatsing Iloy! We need to be independent, we need to be honest, we need to be impartial, we need to be Bilatsing Iloy! Hoy, Louis Stro! Kagal pugot! Kagaplugog, agal putology! Anong sinabi mo, Bilatsing Iloy? Ilang beses mo kami nagsabi? Nga dapat si Sarah ang magbigay sa ebidensya, Bilatsing Iloy, kung anong inakusa sa kanya. Yun ang sabi mo, not too long ago. Ang sabi mo dapat, si Vice Presidente, ang magalang sa ebidensya assisted by her lawyers. Kung ano ang akusasyon sa kanya, Bilatsing Iloy, nabuang mo kami ng mga Pilipino. This is a mandate for the sovereign Pilipina. Nung isang araw ka lang ang Bilatsing Iloy mo, Louis Stro, sinungaling.
Ikaw ang nagsabi sa amin, ginbuang mo ang mga Pilipino. Ang sabi mong diputa ka, nga si Sara, kung ano ang inaakusa ngayon sa kanya, ang bilatsing iloy nyo, siya ang magdala, mag-present ng evidence. Saan ang sovereign dyan? Does it include people who voted for Sara and were loyal to her as well? We did not give you any mandate to start with to impeach or accuse her of a crime she did not commit. Ano nga klase nga dialogue ni man? Ano nga klase bilat sing iloy nga statement? Ano ni sa? Gadamgo ka? Nananaginip ka, Luistro? Ang sabi mo pa sa mga bangko na huwag respetuhin ang bank secrecy law. Ano nga ang sabi mo? Makukulong, mabili sila. Susundin ang gusto namin na bubuksan ang bank account ni Sara? Or makukulong sila? Yun ang sabi mo! Huwag respetuhin ang konstitusyon! Bilasing iloy ka! Ang gusto mo, komunista! Gagawin mo kami mga Pilipino ay buhay! Ikaw ni nagsasalita, ang bilasing iloy ka! Lahat na kasinungalingan, ginaganon-ganon mo kami ng mga Pilipino! You are teaching those people who does not understand the law. You are confusing people who does not understand the law. Kasi hindi mo kami kaya. Hindi ka lang sinungaling, bilatsing iloy mo. Nanggugroom ka pa ng mga utak ng mga tao na hindi nila alam kung ano ang dapat nilang alamin. Di puta ka. Hindi ka lang nag-misinformation, putang ina. You lie through your teeth. That's what you do. Because you think you have this hallucination that no matter what you say, because you are in the position and you are the so-called chairperson or chairwoman of the fucking House Committee on Justice, everyone should listen to you na walang magre-rebat. Bilatsing iloy, pati bangko nga private you di puta, gusto mo bala subain? Ano ang mga pinagsasabi mo? Sovereign, sovereign? Sovereign, okay. Nilerespeto yung konstitusyon ng Pilipinas, then why the fact that Digong is in The Hague? Why is he in ICC now? The apparent crime, or the crimes that you are accusing him of, was committed where? In Philippines, sovereign country. Ibig sabihin, we stand alone. We are not under any Commonwealth. Hindi tayo Canada, hindi tayo Tobago and Chururot, Barbados, or whatever. Wala tayo queen. Hindi tayo sinasakop bilatsing iloy ni Elizabeth or sang UK. Sovereign. Ang bilatsing iloy mo, kung yan nga ginarespeto nyo ang the Filipino sovereign bilatsing iloy, I don't know what, dapat si Tatay Digong, sinasagot niya ang kanyang krimen na inakyuso sa kanya sa Pilipinas. Bakit nandoon siya sa The Hague? Halpot. I-explain mo sa amin. Kung ito ang teacher mo, yung diputa, kung nag-law degree ka, tapos ito ang teacher mo, wala bagsak, hindi ka makapasa sa bar. Hindi ka makapasa sa bar, ang labas mo pag siya ang iyong professor. Instead nga abogado, ang labas mo abogago. Ganun ang labas mo. Bilatsing iloy. Gagagaga nga klase, wala kwenta, wala kwenta. Useless, inutil. Bilatsing iloy mo. Ano saan yan ni ginapanguwa ni mga dipo? Tayo ni nga mga salita man. Ano ni man? Diputa nung isang araw lang kulong o ipakita ang ano ni Sara? Ano bang gusto mo sa kay Sara? Sikirada kang bilatsing iloy mo kang ulok-ulok. Diputa, puro ka mo Sara, diputa. Wala nga kayo madonate kingki kakandila sa mga tao nga wala na krudo. Instead of thinking of the contingency plans like other countries are doing right now, how to protect their people, how to make sure that there would be food on the fucking table, and how we are going to generate another mode of energy and where to get the fucking energy in the event the Strait of Hormuz is going to be fucking closed until the kingdom come.
Wala tayo sang enough energy na pagkukuhanan sa ating mga dagat. 70% man ng energy nang gagaling man bilat sing Iloy man kay Hormuz man nga Strait. Iran. Ganun kayaman si Iran sa natural resources. Ang natural resources naman natin bilat sing Iloy, mga mineral sa Pilipinas, hindi rin natin magagamit kasi ninanakaw. Instead of having this symposium or having this conference or sitting and exchanging ideas, brainstorming among you people who's supposed to protect the sovereign Filipino and the representative of every provincial or city around the Philippines, instead of you talking about how we're going to survive this crisis, what the fuck do you do? Ang ginagawa yung ngayon bilat sing Iloy, sarabutan. Yun lang iniisip niyo, wala nang iba. Wala solusyon, nothing. Na 32 million more Filipinos doesn't give a shit about impeachment. Sa totoo lang. Puro lang sila tanan, Sara. Bakit, why don't you talk about how to survive this crisis? Ano ang ating ibang contingency plan? Pag wala na talaga tayong krudo, saan tayo kukuha? Bibili tayo sa Brunei? Bibili tayo sa mga karatig bansa? Kay sino tayo bibili? Ano ang gagawin para mag-conserve tayo energy? O lahat ng bahay, instead ng 10 ilaw, isa na lang ang inyong paandarin. Pag nag-charge kayo ng telepono, wag 100%, 50% lang. Ang ref, dapat pinapaandar na lang ninyo. Half day. Wag nyo na paandarin the whole day. Instead nag-aircon kayo, electric pa na lang muna ngayon, nipit yung turon. Ito dapat ang inyong mga dinidiscuss para sa mga taong mangmang. Ang ginag-discuss na puro Sara, sabi na Chinoy! Maano si Sara? Ano makukuha naman? Okay, sige, ma-impeach si Sara, then what? Anong inyo ang kanyang mga kapatid pamatson? She may not be able, worst case scenario, she may not be able to run for office according to you, na kahit na condemn na siya, na kahit na judge na siya na okay, she is guilty of whatever bilatsing Iloy, fuck up, twisted case na binibigay nyo sa kanya, anuhin nyo si Pulong, anuhin nyo si Basti, anuhin nyo si Kitty, anuhin nyo si Omar. Nga ka-DNA ni Tatay Digong kasi sila pa rin nabubutuhin namin. Ano ang gagawin nyo? Patyon nyo silang lahat? Yung diputa, habol kayo ng habol kay Sara, wala na kayo alam ang gagawin. Puro kayo marites, puro kayo gulo, kami mga Pilipino, wala nga kaming ginagawa, bilat sa Iloy, gantay na lang kami dito kung ano naman ang next na imarites nyo. Okay lang yan kami, ng mga nag-vlog dito sa Facebook, kasi may kinikita kami kay Meta, walang patayan. Walang stop ang kita namin kay Meta, it's fine, dollar earner pa rin. Ang mga nag-vlog ito, paano ang nagabintas ng fishbowl? Baby, I want AC please. Ang gabenta sa fishbowl, and also, if it's not too much, I really would like to have some Milo. Half charge na lang, kung mag-itutay, magkantutan, half kantot na lang, half dilap. Huwag mga anak ngayon, ang lahat nga mabuntis, bilat sing Iloy, isilya, elektrika. Ang lahat nga mga Dolores, nga mga imol, bawal magkantutan. Ang mga bet kag magpabuntis bilat sing Iloy sa kanyang kiredo, firing squad. Ganun dapat ang mga lungag ginagawa nyo. Ang mga patay gutom, taong grasa, ang nakatira sa mga kariton, bawal magkantutan. Pwede kayo magtsupaanay lang kag magbrutsa, no problem. Pag nahuli, pati ang mga ita kag mga mangyan sa gilid dyan, nga mga wala tirahan, nga nagakantutan bilat sing Iloy, kulong sa iwahig. Ganun. I-prevent natin ngayon nga lumaki ang ating population by not getting pregnant. Pabantayin nyo tong mga marites to sa kilid karsada, sa mga street children, sa mga street people na mga hilig magbilis ang pocket size. Pocket size bilat sing Iloy nga tanduay, tapos paglasing sa mga UD puta, kahit may mga audience ang mga gago ni nga mga ita niyo, gakantutan sila dyan sa Divisoria, dyan sa Baclaran. Mga wala pakialaman ni ang mga bababaho, di puta, wala na sang lamunin, pero gakantutan, silya elektrika. Ganon dapat ang lungang ginagawa nyo.
Lahat nga mga pedicab drivers, mga vendors, nga wala sang madada, lahat nga tagapayatas kag squatters area, pag may nabuntis silya elektrika, bilat si Iloy Firing Squad. Kasi wala sila karapatan to bring a child into this world. Sa nangyayari ngayon, irresponsibility now will land you in jail and in silya elektrika. Irresponsible ito tanay, kanto tanay, will land you in jail. Ilagay kayo sa bilibid. Ganon. Dapat yan ang mga iniisip nyo. How are we going to prevent the unstoppable population of the Philippines, the poverty? Magsimula tayo bilat sing Iloy sa mga manyakis. Ang magkabitanay palalulo kulong. Gagawa tayo ngayon sa Sierra Madre ang isang kakulungan. Doon tayo mag-invest lahat ng mga kabit kulong, Firing Squad. Bawal magkantutan ang mga pulubol. Ganun dapat. Hindi dapat kayo nag-istorya, ginapakialaman nyo si Sarah. Do puro kamo tanan yung arganging apon or wala namang kayong nagagawa. Do mga into kamo da mga bilat sing Iloy nyo impression pe Sarah. Sawayan nyo tublaw mga yudi putang mga palakantot. Ang magkantuta kampi. Ganon. Ang mga patay gutom na hindi marunong maghanap buhay tapos gabuntisan pa taysye. Dapat ganon ang law. Wala ka mo gumagawa sa law bilat sing Iloy how to prevent population, how to prevent poverty, how to prevent infidelity, mga ganon. Tapos may istoryang kwa niya, there is no pressure at the House of Representatives. Not at all actually, because we are doing this for the sovereign people of the Philippines, and we should not be scared of the president and vice president and also any religious group. Because what we're doing is the sovereign and everlasting and life. We're doing for the sovereign people, uyalpot. 32 million and up, nagdoble na ngayon, 64 million ayaw sa impeachment, gaga. Dapat sana ang impeachment should be decided by the Filipino people itself. It should go for voting. Hindi nga kayo lang da, bilat sing Iloy nyo. Mga kakamshit, kayo lang ang nagdesisyon. Tanungin nyo kami. Kay kung meron siyang ninawa, kung totoo nga nagnakaw si Sarah, kami yun. Hindi kayo. Dapat kami nga ninakawan para ma-impeach siya. Kami dapat ang bubuto. Ano ni sa bilat sing Iloy? America got talent. Ang mga judges ang UD puta magbuto. Why don't you set for a fucking, what you call this, for a voting system? Tama? Kayo lang naman, bilat sing Iloy, siyempre natural kaaway nyo si Sarah. Gusto nyo sa impeach. Why don't you ask the public? Why the fuck don't you ask the Filipino people? Dalawang araw, bilat sing Iloy mabuto online. Para fair, if you really respect the so-called sovereign.